Ikaw pala yan. Kilala mo si boss? Hindi ah. Paanong hindi? Pinag-usapan natin ang legal issues tungkol dun sa double renting. Tama ba, Attorney Chang? Barway, pakitabi mo muna ito. Galing to sa last case tungkol sa trust dispute. Galing to mismo sa kalabang partido. Sige boss, ako na bahala. Ipatong mo yan sa ibabaw. Talo sila, kaya malamang mainit sila sa akin. Kung mahilig ka sa mga surprise, sumanda ka bukas. Ikaw, sunod sa akin. Lagot na. Lagot na rin ako. Napakadaldal mo kasi. Wala ka bang sasabihin? Sir, hindi ako nag-isip. Ang babaw ko para akong uod na walang utak. Pwede bang hati tayo sa upa? Wala kasi akong pera ngayon eh. Ayokong gumamit ng das para mawalan ka ng karapatan na pinaghirapan mo. Magpasalamat ka. Boss, ang bait niyo talaga. Sorry, hindi talaga ako nag-iisip nun. Sorry talaga. Tandaan mo, dapat may respeto tayo sa isa't isa. Irespeto mo yung buhay ko. Walang pakialamanan. Oo naman, sir. Huwag kayong mag-alala. Maasahan niyo ako palagi, promise. Ang ibig ko sabihin, mula ngayon magiging magkatrabaho tayo. Sana kaya mo yung sarili mo, huwag kang bibigay. Huwag akong bibigay. Anong sinasabi niyo? Alam kong napaka-charming ko, pero pag trabaho, trabaho at boss mo ako, kung mai in love ka sa akin, maapektuhan ang trabaho natin. Napaka-unprofessional. Bago ka dumating, 13 assistants na ang nasisante dahil sa ikinilos nila. May tanong ka pa ba? Wala na po, sir. Nga pala, sir. Di ba ang yaman niyo? Bakit kayo nakikitira sa akin? Pinapakialaman mo ba buhay ko? Teka, iniisip mo bang nag-o-offer ako ng special service sa mga client? Pasensya na. Nung nakaraang araw kasi kumakain ako sa restaurant. Napansin ko may mayamang customer tapos sabi niya babayaran ka niya ng malaki para lang samahan siyang kumain at mag-shopping. Tapos Nanay ko yun. Parang katulad sa drama. Tigilan mo nga yan. Wala ka bang awa? Akalain mo, yung ganong eksena nangyayari para sa tunay na buhay, parang di totoo. Yung boss natin sa law firm noon parang aso umasta pag may client. Kabalik na naman nun si Chen Heng. Expected ko kasi gano'n na siya dahil partner siya ng Junhan. Oo, ganun talaga siya. Boss kasi siya eh. Oo, ikaw. Kumusta ka naman? May nahanap ka ng trabaho? Di na ako naghahanap. Sabi kasi ni Houcher, siya na munang bahala sa akin. Alam mo, may good news Gusto ko sa'yo ngayong araw. Buntis ako. At kambal sila. Hindi nga talaga. Magiging mommy ka na. Kanina ko lang nalaman. 2 buwan na rin pala. Ang galing, kambal pa agad. Bale, kumusta na pala ang kasal niyo ni House? Ano ng plano? Teka, anong tunog na yun? Hindi ko rin alam eh. Parang sa kwarto ni Qianheng. Pansin ko marami siyang kakaibang gamit sa kwarto. Inisip ko na lang baka iba talaga ang hilig niya. Basta ang weird niya, hindi siya normal. Bakit hindi mo kaya subukang silipin habang wala siya? Baka hindi ka makatulog sa mga tunog dyan. Ikaw rin na mahihirapan yan. Sige na, silipin Silipin mo na. Baka kung ano na yan, mag-usap na lang tayo ulit. O sige, baba ko na ha. Nakakatakot naman. Gabi pa talaga. Hala, patay. Lagot na. Hala. Anong ginagawa mo? Bakit ka nasa pinto? Naglilinis. Oo, naglilinis.
Boss, good evening. Gusto mo ba i-check yung sala? Tingnan mo kung kulang pa sa linis. Para na rin makita mo kung may mga dumi pa. Boss, gusto mo ba manood muna tayo ng drama? Masaya at maganda tong palabas na to. Ano namang maganda dyan? Bakit hindi ka nalang mag-review? Teka lang. Pero tinuturo ng dramang tong parusa ng ancient Chinese. Nag-review ako ng Chinese legal history. Ano, panoorin ba nating dalawa ng sabay? Wow, ang gwapo niya talaga. Paano ko nasabi? Kasi pinoprotektahan niya ang mga tao. Boss, tingnan mo. Nasira ng bidang babae yung mamahaling porcelain, pero hindi nagalit ang hari sa kanya. Pinoprotektahan niya pa. Ang astig, di ba? Alam mo, boss, kung iisipin mo, magkahawig nga kayo ng hari. Kalokohan. Tama ka. Boss, mas pogi ka pa pala sa hari. Wala siyang binatbat sa'yo. Ang ibig kong sabihin, ang asal ng hari lalo na nung pinoprotektahan yung babae, dun kayo halos magkatulad. Teka boss, may kilala ka bang showbiz star? Ang pangalan ng bidang artista ay Bai Xingmeng. Maganda siya at magaling umarte. Wala Tsaka akong isa pa- kilalang artista. Silang lumalapit sa akin. Ayoko magkaksaya ng oras sa pera para sa ibang tao. Silang nagbabayad para makausap ako. Pareho lang din yun sa mga artista. Kaya tumigil ka na. Boss, teka sandali. Di ba pagod ka buong araw? Baka gutom ka na. Gusto mo ipagluto kita? Gutom ka na, tama? Ano, yung chung noodles? O yung egg soup? Or mushroom na may egg? Pwede rin yung... Changyao, binabalaan na kita. Huwag kang magkakamali katulad ng dati kong assistant. Hindi kita magugustuhan. Pasensya na po, boss. Good night, boss. Changyao! Hindi ko naman po sinasadyang masira yung display. Bibili na lang kita ng bago, pwede? Kailangan ko kasing pumasok sa kwarto mo dahil may mga naririnig akong tunog. Ang inaalala ko lang naman, baka maistorbo natin yung mga kapitbahay tapos magreklamo sila. Custom made pa yun sa ibang bansa. Malaki ang halaga ng nasira mo at regalo pa yun ng kaibigan ko. Basta. Tenant din ako dito, no? Legitimate renter ako dito, baka nakakalimutan mo. Kung ayaw mong tumira dito na kasama ako, pwede kang umalis pero wala kang karapatang palayasin ako. Pareho tayong lawyers, sundin natin ang procedures ayon sa batas. Pero akong boss mo, may karapatan ako sisantihin ka. Mawawalan ka ng pambayad sa renta. Sandali lang, kukunin ko yung gamit ko. Ibang mag-iimpake ng gamit mo. Alam ko nagkamali ako, bigyan mo pa ako ng chance. Na-delay ako ng 10 minutes dahil sa'yo. Ipapabawas ko to kay Shu sa sahod mo. Ang hirap pala makakuha ng ride dito. Hindi naman pala siya ganun kasamay, may puso rin pala. Boss, nandito ako! Bakit hindi ka pa umaalis? Akala ko naman. Napadaan lang ako, huwag kang assuming. Hindi ka pa nakakabok? Tulungan na kita. Tapos na, nandito na yung plate number at tracker. Ba't ang bilis mong makabook? Ganito talaga kapag VIP. Umalis ka na sa harap ko. Paano mo nalaman yung drop-off location? Bahala na kahit saan ka magpunta, basta umalis ka na. Hello? Kailangan mo ng accommodation? Pag-iisipan ko muna. Thanks. Oo, minsan malupit si boss. Pero sulit ang overtime dito at marami ring amenities. Tulad ng gym, shower room at kusina. Yun ay kung may oras kang gamitin yun. Sa company muna ako. Dapat masulit ko ang employee benefits. Kung ang kita ko ay 368 kada araw, makakaipon ako ng sapat na pangrenta sa loob ng 1 linggo. Kaso nasa probation period ako. Siguro naman walang ibang taong gagamit nito.
Siguro naman walang pumupunta rito, di ba? Meron pang camping equipment. Mukhang wala na akong choice kundi mag-camping muna dito sa firm. Ah! Ay, hala. Ganun pa talaga siya kasama? Kaya maraming galit sa kanya eh. Katakot. Kunwari wala akong nakita. Wait, Shen. Sana makatulog ka na maayos. Huwag mong kalimutan yung appointment mo sa psychologist bukas. Magpagaling ka, ah. Kapag hindi mo binawin demanda, mapatay kita! Huwag ako hanapin mo si Tianang! Uunahin ko na yung assistant niya! Saka na si Chianong! Ah! Nakakatakot naman niya. Grabe. Dahil yata yun sa urn na yun. Bakit pa kasi ako napunta rito? May tao ba dyan? Si Tianang. Teka, oras na ng gabi. Bakit nandito siya? Hindi niya dapat ako makita. Ang sama niya. Hindi pwede to. Hindi ako magpapakontrol ng ganito. Kapag trabaho, trabaho lang. Pagkatapos ng work, tulog. Dapat malusog at positive lang. Matulog. Magandang may tulog.
Mahirap magpa-appointment sa psychologist na yan. Kinuha ko yung divorce case niya para sa'yo, para makasingit ka. Hindi naman siya mukhang professional. Kumalma ka lang. Ipakita mo na ginagalang mo siya. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat ng kliyente yung insomnia mo. Pag tinanong nila yung mental state mo, tapos kumuha sila ng ibang abogado, hindi ko na problema yan. Ang teolohiya naman ng iba, hindi laging katulad ng sa kultura natin. Dapat maniwala pa rin tayo sa science. Hindi yung masyadong idealistic. Oo, lahat na sinabi mo tama. Di ba? Ha? Oo nga pala, narinig ko kay Attorney Wu. Itong firm daw ninyo, hindi pa nakakatanggap ng Golden Scale Award. Tama ba? Eh, goal nyo rin yun, di ba? Dahil yan sa obsession mo sa trabaho. Kaya ka nape-pressure. Tapos nagiging insomnia. Kilala na ako sa industriya. Hindi ko na kailangan ng awards para mapansin. Yung Golden Scale Awards ang hindi ko pinansin. Eh, hindi ba yung award na yun ang pinakamataas na parangal sa industriya mo? Kung hindi mo yun makukuha, paano mo mapapatunayang ikaw ang pinakamagaling na abogado? Mabait ako. Milyon ang halaga ng mga kasong ipinanalo ko. Kasama na yung sayo. Good morning, Bao. Morning. Good morning, Bao. Morning. Morning. Oh, agad yung pumasok ah. Changyaw. Ha? Problema, patla mo para kamulko. Kasi hindi ako nakatulog kagabi. Changyaw, relax lang. Normal lang dito na matanggal sa Junhang. Ife, nagawa mo? Nandito na yung mga documents ng kaso sa Amerika. Pumayag na kasi yung kabilang panig na mag-areglo. Nasolusyonan ni Attorney Chen kagabi. Siya yung nagsulat ng mga dokumento. Kailangan tapusin to bago siya makabalik. Pilis mo? Pero teka, ba't napunta sa'yo yan? Eh, kaso ko yan. Relax, normal lang naman na ma-eliminate sa Junhang. Paano nangyari yon? Eh, tagapagmana ako ng Junhang. Sa tingin ko naguguluhan ka lang. Lagi kong naririnig na sobrang strict niya sa mga assistant. Hindi ko akalain na pati sa sarili niya. Ganyan ang style ni Attorney Chen. Kapag may problema, nagagawa niya agad ng paraan. Kapag may laban siya, lahat tayo nagdurusa. Pero handa niya tayong ipaglaban, wag lang tayong ma-demotivate. Pero natutulog pa kaya siya? Dapat kumpleto tayo sa tulog. Hindi pwede magpuya. Boss, andito ka na pala. Alam mo, kahit hindi binigay sa akin yung task, sinisiguro kong tutulungan ko si Yuffie na matapos to. Sa totoo lang, founder ka ng company, di mo kailangan magpakapagod. Palagaan mo sarili mo. Nakatulog ka ba na maayos? Ano bang sinasabi mo? Sa totoo lang, wala. Boss, narinig ko lumipat ka na. Ano, okay naman ba? Ayos naman. Yung kapitbahay ko hindi makaramdam. Maingay na nga. Naninira pa ng gamit. Ha? Paano yan? Sabihin mo sa akin yung address. Kaya-reklamo ko para paalisin siya. Umalis na siya. Tabi dyan. Hindi ba siya nakatira sa hiwalay na bahay? Ba't may kapitbahay? Hello? Taning, sa tingin mo mas maayos na tingnan yung itsura ko ngayon? Okay naman. Yung eye bags mo parang kabilang sa team ni Attorney Chen. Ah, eto, okay na ba to? Mapula ba masyado? Huwag kang mag-alala. Sa pagkakakilala ko sa boss mo, hindi niya mapapansin yan kahit anong kulay pa yan. Ganun ba? Late na ako, may mas late pa pala. Para sa'yo yun. May mag-asawa, yung lalaki may negosyo. Mahigit kalahating taon na silang kasal, pero naghiwalay. Dahil sa prenuptial agreement, hindi sapat yung property na nakuha ng babae sa divorce. Balak ng asawa niya makakuha ng financing sa kumpanya by going public. Naniniwala ang client na niloko siya ng asawa niya at tinago ang impormasyon na yun bago sila maghiwalay. Ngayon, inaasahan niya mag-imbestiga tayo at makuha yung iba niyang ari-arian. Tulad ng dati, kailangan ko ng assistant lawyer para rito. Si Yufei meron ng ibang kasong hinahawakan ngayon. Ngayon naman, Baorui at Cheng Yao kayo ang magkasama rito. Mamimili ako ng isa sa inyo para hawakan ang kasong to. Mahalagang oras sa kasong to. Kapag hiwalay na sila, limitado lang ang oras para makuha ang ari-arian.
Matagal na ba silang divorced? 2 years and 10 months. Kasama pa din to sa statute of limitations. Kung ang isang asawa tinago, nilipat, binenta o sinira mga ari-arian nila o may forged debts o misappropriation ng property at nalaman ito ng asawa niya at nagbigay ito ng ebidensya sa loob ng 3 taon, maaari siyang magdemanda ng property dispute. Dahil may negosyo ang lalaking to, madali lang ang kaso. Magsimula tayong mag-imbestiga sa negosyo niya. Bago ang divorce, may subsidiaries ba siyang itinayo? Kung gano'n na nga, tumaas ba yung kapital ng kumpanya niya? Kapag nagawa na natin to, pwede na natin siya makasuhan. Oh, malilis na ba ang kumpanya niya? Kung gano'n, hindi magiging pareho ang valuation. Kung may panalo natin to, tapos ng down payment sa bahay ko. Dapat makuha na ang ebidensya. Tapos na to dapat in 2 months. Tama. Meron pa ba? Siangyo, pinapunta kita sa meeting, hindi para maging stenographer. Naibigay na nila Yuffie at Bowery ang lahat ng detalye ng maayos. At dahil dun, wala ka nang iaambag sa meeting? Inaaksaya mo ba ang oras mo sa pagpapaganda at pananamit? Hindi. Gusto ko lang naman pong sanang magmukhang presentable at mukhang professional. Ginagamit mo ang itsura mo para pagtakpan na di ka magaling na lawyer. Ito bang pagkakaintindi mo sa legal profession? Hindi ko nang ulitin, pasensya na. Okay, sige. Kapag ganito ka pa din sa susunod na meeting, umalis ka na lang dito.